Hello, what's up YouTube? This is Franks TV. Tara at magtakutan na naman po tayo. Ang ating reaction ngayon ay kay Goosebump Top 5. Goosebump Top 5, pero muna ang iyong video at ating reaction muna. Kaya guys, tara na. Let's go! San Telmo. Nitong Oktubre lang, lumabas ang magkakamag-anak ng gabi nang may mapansin silang kakaiba sa itaas sa tapat ng bahay nila. Isang bolang apoy ang kikislap-kislap sa kadiliman na bahagyang mawawala at babalik muli. Hindi nga nila alam kung ano ang... Totoo pala yung ganyan, no? Pero hindi pa nakaka-experience ng ganyan eh. Pero marami na rin nakakita ng ganyan, no? Sabi nga daw, pang mga ganyan, ano daw yan? Multo nga daw yan. So, ang aking explanation dyan, panoodin natin kung totoo. Nakikita nila, kaya dito nagsimulang mag-record si Gen Sarang. Ito ang kanyang nakuha. Ayun, no? Ba? Kadlok ba? Kinsa ka ni? Parang Ay, nasa mo puno. magkahoy. Kapiti-piti. Ha? Parang siyang nasa ibabaw ng puno, no? Ya, ako anya nagawas kung ba kay gani sa paggawas ninyo, nawagtan na rin ka jud. Oh, diha man ni. Diha ko pagkawatan din ako. Ana, gapon. Nakita nimo. Diha ko pagkawatan. Dawat ko. Ang video ng tako ni ana masyang mapilit ko. Ako gatagad. Lahi iloy. Gala. Sa tapat lang mismo ng bahay nila, makikita mo ang bolang apoy na nakalutang para itong ilaw na kikislap-kislap sa ere. Nanatili ito ng sandali at bago nga ito mawala ay makikita mo pa ang parang pagsayaw nito. Dahil dito ay napalabas ng bahay ang buong pamilya, nagtataka kung ano ang nakita nila. Ito ba ay San Telmo o Saint Elmo's Fire na pinaniniwala ang kaluluwa ng taong namayapa na? Ito kaya ay espiritu ng taong malapit sa kanila na nagpapahiwatig para sa nagdaang undas? Ikaw na ang magpasya. Pero guys, may nagsasabi na minsan, yung bola daw ng apoy na yan, ano daw yan eh, may explanation lang dyan eh, ang mga eksperto dyan eh. Sabi, nangyayari daw talaga yan na mga ganyang phenomena, yung mga ganyang energy daw yun sa kalikasan eh, kaya nabubuo, parang halimbawa, mga kidlat, ganyan, hindi mo expected na ganun, merong magkakaroon kidlat. Ganyan din daw yung explanation ng bolang apoy. Yan ang nasagap ko na explanation diyan. Ayon sa mga eksperto. Yun ang ating So yun guys, diretso na natin. Bigfoot. Marami sa atin ang nakarinig at nakakaalam sa sikat na folklore sa Amerika, ang Bigfoot. Ito ay malaki ngunit mailap na ape-like creature na madalas na ikokonekta sa paranormal at sinasabing interdimensional beings. Marami ng video na nagpapakita na nakuna nila ang Bigfoot, pero kadalasan, questionable ang quality ng footage nito. Bukod dun, marami na din ang hoax na lumalabas tungkol dito. Recently, isang Bigfoot enthusiast ang Minsan kasi sa Amerika,
Hindi na malaman kung totoo yung ano eh, yung Bigfoot eh. Matagal na 'to haka-haka 'tong ganitong kwento, yung Bigfoot na 'to eh. Pero wala pang exactly na nagpapatunay na nakakuha ng talaga at nakakita talaga ng Bigfoot. Kasi kalimitan mga nagpa-prank lang eh. Pero itong ano ni Goosebump, tingnan natin kung totoo 'to. Video ng nakita niyang creature sa gitna ng kakahuyan. Panoorin. Oh, uy. Ang laki no? Parang ang laking tao. Makikita mo ang ape-like creature na naglalakad ng upright na katulad ng tao sa gitna ng kakahuyan. Matangkad at malapad ang katawan nito. Bahagya pa nga itong napalingon sa nagbe-video ngunit diretso lang ang creature sa paglalakad. Hindi ko nga usually fini-feature ang ganito dahil sa dami na nga nang nagkiklaim na totoo ang na-videohan nila. Ngunit sa lahat ng nakita ko, ito ang isa sa mga believable video na nakita ko. Malinaw ang video at maganda ang quality ng pagkakakuha. Ngunit sa teknolohiya natin ngayon, hindi pa din talaga tayo makakasigurado. Either it's a really good AI or a really good suit. Pero kung totoo ang Bigfoot to, ito ang isa sa pinakamalinaw na ebidensya na nabubuhay nga talaga sila. Embalmer. Pero alam nyo guys, yung ganyang Bigfoot no sa atin, parang may kalintulad yan eh. Mabalbon, malaking tao, pero sa kanila hindi nagyoyosi. Dito sa atin sa Pilipinas, nagyoyosi. Pero hulaan nyo guys, ano yung tinutukoy ko? Yung nagyoyosi sa mga puno ng mangga, puno ng sampalok. Tingnan nyo guys, sige nga, comment below kung alam nyo guys yung tinutukoy ko. So ayun guys, diretso na natin. Isang embalsamador sa Mexico ang nag-livestream ng isang beses para interviewin ng kanilang head technician na si Miguel tungkol sa ginagawa nilang proseso. Sa video makikita mo na may inaayos silang katawan at ginagawa lang nila ang kanilang trabaho. Wala silang kaalam-alam sa paligid nila. May kakaibang bagay na palang rumehistro sa camera. Sabi nakatok. Naka-live yan ha, naka-live. Tingnan nyo, mayroon nagla-live sa amin. El día de hoy estamos transmitiendo un video y vamos a hacer o vamos a demostrarle cuál es uno de los trabajos más raros, difíciles del mundo, que es un embalsamado. Pakinggang mabuti ang simula ng video. Dito maririnig mo ang boses ng mga bata na sumisigaw ang nakuna ng camera. El día de hoy estamos transmitiendo un video y vamos a hacer Nasa loob to ng kwarto ng ng kung paano sila nag-embalsamador embalmer kung sa English. Nasa loob to ng kwarto, imposible masasagap nito ng ng room nila kasi kulob yan eh. Saka hindi naman tulad yan ng Pilipinas. Dito sa atin talaga maraming bata. Dito sa kanila bihira ang bata doon. Ang sabi ni Jesus ang nag-livestream, wala naman daw silang naririnig na sigaw ng bata nung oras na yun. Lalong-lalo na at bawal ang ibang tao lalo na ang mga bata sa loob ng gusali. Nalaman na lang nila na may boses na pala ng bata nang magtanong ang mga nanonood sa kanya kung may bata silang kasama. Dagdag pa niya, imposible ang nangyari sa livestream niya dahil walang parke o playground na malapit sa facility nila na pwedeng panggalingan ng mga sigaw na yun. Ang nakapagtataka pa, nang lumabas siya ng station, makikita mong wala din namang ibang tao sa paligid nila. Kung ganoon, kanino kayang mga boses ang nadinig sa livestream niya? Maaari kayang kaluluwa ito ng mga batang nasawi na nanghihingi ng tulong sa kanila? Ikaw na ang humusga. The Cabin.
Si Antonio ay may maliit na negosyo kung saan nag-specialize sila sa paggawa ng mga building para at Pinoy to. pagpaparenta ng mga cabin sa Jalisco, Mexico. Isang gabi, may inaayos silang cabin. Siya at ang kasama niya ay nagbe-video para ipakita ang trabaho nila nung gabi na yon. Nang biglang Kala ko Pinoy. Di pala Pinoy. mapansin ng kasamahan niya ang nagpupundi-punding ilaw sa second floor ng cabin. Nang itutok niya ang camera sa parte ng cabin na yon, isang kakaibang pangyayari ang nakunan niya. Ano yun? Sa loob ng kwarto, makikita mo ang pagpatay bukas ng ilaw, ngunit sa bawat pagsindi nito, may katawan ng babae ang kasabay na nabubuo. Nagsimula ito sa maliit na anino at dahan-dahan Uy. itong lumalapit sa bintana. Ayun. Dahil nga dito ay agad niyang inimbestigahan ang cabin. Pagpanik niya sa kwarto kung saan Ay, pag ganyan ako, huwag ka nang aakit dyan. Nulunyo, delikado yan. Umaya, hihigitin ka niyan. nakita mo ang nabubuong katawan ng tao sa bintana, wala naman siyang nakita. Ilusyon nga lang ba yun dahil sa pagkurap ng ilaw sa second floor o may anomaly talagang nakakipang camera? Matapos ng nasaksihan nila, marami siyang katanungan na hindi na nga mabibigyan pa ng kasagutan. Sleepless. May mga gabing hindi nakakatulog ang anak ni Celica. O hindi kaya ay bigla na lang ito magigising sa kalagitnaan ng gabi na balisa at takot na takot pa. Noong una, minsan nga lang daw mangyari yun, ngunit habang nagtatagal, padalas ng padalas ang nangyayari sa anak niya. Isang beses muling nagising ng madaling araw ang bata. Ito ang nangyari. Nanay. Nanay. Parang katulad to nung nung nakarang reaction video ko. Madaling araw din yun, nagliligalig yung bata. Ito na naman, bata na naman. Talagang mahilig, talagang lapitan yung mga bata, no? Pag ganyan, no? Mga ganyang edad kasi, kitain yan eh. Nanay. Yes, nanay. 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 Sa likod ng bata, makikita mo ang kamay na parang may inilagay sa kama. Matapos nun ay mabilis nga din itong nawala sa frame ng camera. At first, you won't think much about it. Pero ang paliwanag ni May kamay? Katakot yun, guys. Oh my God! Creepy! Celica, silang dalawa lang ng anak niya ang magkasama sa bahay nung gabi na yon. Hindi ito kamay ng anak niya at lalong hindi ito kamay ni Celica. Kung ganoon, eto ba ay kamay ng kaluluwa at eto din nga ba ang nanggagambala sa pagtulog ng anak niya? Hanggang ngayon, hindi pa din siya makapaniwala sa nakunan niya at wala pa din siyang maibigay na paliwanag sa nangyari. Kaso parang parang buhay yung kamay. Di kaya kasama to sa bahay nila. Kasi posibleng posibleng multo to eh. Kasi hindi nagre-react yung yung bata. Kasi posibleng hindi kita yon, nakaganon eh. Saka wala siyang explanation kung paano nangyari yon. I mean, possible na ikasama to sa bahay. Ano sa tingin mo? Kamay nga ba ito ng espiritu o gawa-gawa lang? In the shower. Naglalakad si Sabrina pauwi matapos niyang makipagkita sa mga kaibigan niya sa downtown LA. Habang naglalakad siya, may narinig na lang siyang ingay na nanggagaling sa shower. Curious kung ano yun, nilapitan niya ang shower at ito ang nangyari.
sa tenga. Di malaman parang parang baboy ba yun o ano? Baboy ba o wangwang ng ambulance? Ang sakit sa tenga. Ayun o. Yung nga nanggagaling sa drainage. that? I'm scared. Maririnig mo ang growl ng kung anong andon sa loob ng shower na para bang may nilalapa na maliit na hayop. Maririnig mo nga ang iyak nito, not wanting to find out what's down there. Umalis na lang si Sabrina. Ang sabi ng iba, may creature sa loob ng shower and it preys on the animals there. Some say it's a skinwalker. But what do you think? Is it just an animal or is it something else? Ikaw na ang humusga. The Babysitter. Isang araw may mahalagang trabaho na kailangang tapusin ng kapatid ni Shay sa office niya kaya nakiusap siya sa kanya na i-babysit muna. Baka andun si si Pennywise, yung It. Kaya siguro nagkakagano nakabuti na lang dito dumiretso yung babae. Hindi kakainin yun, yung pusi na yun. Ang anak niya. Pumayag naman si Shay at pinapanood lang niya ng TV ang pamangkin niya habang naghihintay sila sa kapatid niya. Habang andun siya, pakiramdam niya may nagmamasid sa kanya Gulat ko kaya inilabas niya ang camera para mag-record. Tignan ang nangyari. Nakita mo ba yun? Tignan mo mabuti ang left corner malapit sa pinto. Makikita mo ang isang Ay, maputlang putya. mukha na may mahabang buhok ang nakakakilabot na nakasilip sa kanila. Kapansin-pansin ang puting mukha. Grabe ayun Legit kaya to? Walang mukha. Hindi ko napansin yun ng una. Nito, pagdaan nga ng pamangkin niya sa harapan niya Ayun, ay bigla na lang din itong naglaho. Kung susuriin mong mabuti, hindi din normal ang taas kung saan nakasilip to. Dapat sobrang tangkad mo di kaya ay dapat nakalutang ka para makasilip ka sa taas na yun. Mas mataas pa nga ang entity kaysa sa taas ng pinto sa video. Ano sa tingin mo ang nahagip ng Ganito yung ganito yung sa pelikula ng It, yung chapter 2. Alam mo yung babae doon, yung napanood niyo yun, yung naglalakad na nakahubad na tapos ang haba-haba ng paa saka yung kamay ang haba. Ganito yun eh. camera niya? Ito ba ay multo o isang elaborate hoax lang? Haunting. Ang videong mapapanood ninyo ay galing kay Ryan Case. Sa bahay niya na pinaniniwalaan niyang haunted, may mga nagaganap na hindi niya maipaliwanag. Ang akala niya nung una ay nababaliw na siya dahil sa mga nangyayari. May mga pagkakataon na nakakarinig siya ng boses kahit mag-isa lang siya sa bahay at may mga pagkakataon na din na kusa na lang may nagbubukas na pinto. Dahil dito nag-install siya ng camera para makita kung totoo bang may nagaganap sa bahay niya o lahat ng yun nasa isip niya lang. Isang gabi, habang natutulog siya, may nakunan ang camera niya. Bigla na lang nagbukas mag-isa ang nightlight sa kusina. Maririnig mo pa ang pag-click nito. Matapos noon isang set ng footprint ang nabuo sa harapan ng kwarto niya. It just appears out of nowhere. Oo, ano? Ang sabi ng iba hindi simpleng kaluluwa ang may gawa nito. Etong araw ay gawa ng demonic entity na ginugulo siya. Makalipas ng 5 buwan, muling may nakuna ng CCTV niya pero this time sa kabilang bahagi naman ng bahay niya. Uy, may bumukas.
Dito nagbukas ng mag-isa ang pinto sa kabilang kwarto. Alam nyo guys, kaya ayoko naglalagay ng camera sa bahay. Dahil yung mga ganyan, hindi mo, expected na meron palang ganyan sa loob ng bahay ninyo. Tapos mamamalayan mo na lang, may bumubukas ng pintuan nyo, may naghahagis ng mga gamit nyo, no? Kaya minsan creepy talaga magkaroon ng camera na kaya nagdadalawang isip ako eh. Ayon kay Ryan, ang particular na pinto na yan, kapag binuksan, it swings open all the way. Pero sa video, nagbukas lang siya halfway at matapos noon, unti-unti pa nga itong nagsara. Ang sabi niya kung sino o anuman ang may gawa niyan ay hawak-hawak pa din ang pinto, kaya hindi ito nagbubukas ng sobra. Bukod doon, matapos magbukas ng pinto, maririnig mo din ang boses na sinabing, "Come in." Ito ba ay ang boses ng demonic entity na iniimbitahan siyang pumasok sa kwarto para lalo pa siyang i-terrorize nito? Ano sa tingin mo ang nangyari? Ito nga ba ay gawa ng evil entity? Do you believe that her house is really haunted? Katulad ng dati, iiwanan ko sa inyo ang pagpapasya. Ikaw na ang bahalang humusga. Sana ay kinilabutan ka sa mga video na aming tinampok ngayong gabi. Kung may nais kang ibahagi ay bukas ang So yun, tapos na naman ang ating pagre-reaction kay Goosebump Top 5. So yun guys, subscribe nyo guys si Goosebump Top 5. Ang gaganda guys sa mga video nito guys. At itong favorito ko i-reaction kasi ang gaganda ng mga video nito guys. Damay nyo na rin ang aking YouTube channel guys, tong Franks TV guys, para updated kayo sa aking mga video. Yun lang guys, see you on next video. Bye-bye!